Ihahambing sa DNA ng pinatay na babaeng pulis ang bakas ng dugo na natagpuan sa bahay ng ahente sa bentahan ng sasakyan. Hinahanap pa rin ang anak ng biktima na kasama niya nang sila'y mawala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Kung sino man ang sana ilabas niyo na yung apo ko, maawa naman kayo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Ano po? Sana po ibalik niyo lang po sa amin ang buhay. Nagmamakaawa na ang mga kaanak ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido na nawala pero kalaunin natagpo ang patay sa tama ng bala. Kasama niya kasi nang mawala ang 8 taong gulang nilang anak na lalaki na si John Ismael na hindi pa rin natatagpuan. Hirap pagluksa ang mga kaanak, lalo't nag-aalala pa para sa bata. Andyan na yung anak ko, nakita ko na ito lang apo ko. Mabait, makulit. Tsaka magalang na apo yan, ma'am. Baka hawak niyo pa po si Maing or nakikita niyo si Maing. Pakibalik na lang po sa amin. Kuha ang litratong ito ni Ismael noong January 16, huling araw na nakita siya at ang ina na buhay pa at magbebenta umano ng sasakyan. May mga tinitinang anggulo na ang pulisya. Dahil po sa nagkaroon ng transaction, tinitignan din po natin yung anggulo na maaring involvement po dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent, may hawak siyang magkanong pera. Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan na kung tutusin ay hindi naman iba sa biktima. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan po nila. Okay. Hindi siya mahanap pero kahapon, sa bisa ng search warrant, ay pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang pulis. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay ng nasabing agent. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Ima-match po sa DNA po ng victim. Hindi naman masabi pa sa ngayon kung anong baril ang ginamit sa biktima dahil walang nakuhang basyo ng bala. As per initial autopsy report po, isang tama lang po siya sa may taas po ng tenga, bandang kaliwa, and tumagos po dito sa collarbone. Ang asawa naman ng biktima na hindi na niya kinakasama ngayon na iintindihan bilang pulis kung bakit kasama siya sa iniimbestigahan. Kasi dati kong asawa, may mga bagay na di namin napagkakaunawaan. Naawa ako dun sa sinapit niya. Hindi na naman deserve yung ganung Although, yun nga, may mga di kami pagkakaintindihan. So, ina pa rin siya ng mga anak ko. Patuloy na umaasa at nagdarasal ang pamilya ng pinatay na pulis na buhay na makakauwi sa kanila ang 8 taong gulang na anak nito na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.